para po doon sa mga nagtatanong kung bakit daw nandito si Emma Tiglao sa Miss Universe welcoming ceremony nitong mga nakarang araw. Ito po yung ating pag-uusapan para sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So marami po ang mga nagtatanong kung bakit nandito daw itong si Emma Tiglao sa welcoming ceremony ng Miss Universe 2025. Gayong siya ang Miss Grand winner, and then yung maging duty niya lang dito sa Miss Universe ay magiging host siya. Pero bakit daw umeksena itong si Emma dito sa welcoming ceremony ng Miss Universe 2025? Narito po yung kasagutan mga kapolitika according kay Teresa Chayvisut. Report from Madam Teresa Chayvisut. Miss Universe 2024 Victoria Tilwig allegedly hid inside her hotel room and refused sponsor photo ops during the Universe ceremony. In contrast, MGI's Emma Tiglao handled the situation professionally and posed for sponsors respecting the Thai hosts. A true queen doesn't run from responsibility. She embraces it with poise and respect. That's our Queen Emma. So ito po yung kasagutan doon sa mga nagtatanong kung bakit umeksena daw itong si Emma Tiglao dito sa welcoming ceremony ng Miss Universe. So nagtago di umano mga kapolitika itong Miss Universe 2024 na si Victoria Tilwig dito sa hotel room, at ayaw niyang sumunod, ayaw niyang sundin itong mga pa-sponsor photoshoot at kasi nga di ba nagkaroon sila ng alitan or nagkaroon sila ng issue nitong si Mr. Nawat na kung saan is nag-walk out siya kasama itong si Mexico nitong mga nakarang araw. So na-mention rin natin na i-report natin doon sa ating mga naunang talakayan na sa unang araw pa lang ng Miss Universe 2025 ay nagpakita na ng kanyang tunay na ugali itong si Victoria, na kung saan is nakita na huli caught on cam na iniwasan ni Victoria ang kamay ni Nawat. So as if na hindi niya nakita itong handshake sana ni Nawat dito kay Victoria Kaer. So nag-viral yun mga kapolitika at pinag-uusapan ng mga netizen dito sa social media, na kung saan is meron di umanong behavior issue itong si Victoria, kasi hindi naman ito ang isa sa mga bases ng Miss Universe winner. So yun po, si Emma Tiglao yung nag-substitute dito kay Victoria dahil di umano ay nagtago at nag-refuse ito. So nagtago siya doon sa hotel. Ito yung report dito ng Pageant Universe. At nag-comment naman po ang ating mga netizen dito sa kanyang sa sitwasyong ito, na kung saan ay hindi nagustuhan ang ginawa ni Victoria na nag-refuse siya dito sa sponsor nagbigay ng milyon-milyon at limpak-limpak na salapi sa Miss Universe. Victoria is a forgettable queen. Nothing about her stands out. You can't even identify clear advocacy compared to past winners. She's just a pretty face and too dependent on the organization. She's a handpicked winner by the Miss Universe executives. Without the organization, she has nothing else to offer. So ito mga kapolitika ang isa sa mga comment ng ating mga netizen, dahil hindi rin daw nagustuhan nila yung ginawa ni Victoria na pambabastos dito kay Mr. Nawat. Siguro ay iniwasan niya yung certain activity na yun dahil magkukross yung landas nila ni Nawat, na sa una pa lang is nagpakita na ng kanyang tunay na ugali doon sa arrival ng mga beauty queens. Samantala, naglabas po ng pinaka-latest na hot pick itong Miss Universe Missosology, na kung saan ayon sa kanilang survey mga kapolitika ay top 1. Number 1 po itong si Atisa base dito sa kanilang mga analysis at mga assessment. So top 1 itong si Philippines, number 2 si Colombia, number 3 si Croatia, 4 Puerto Rico, at number 5 si Thailand. So ito di umano yung kanilang mga favorite dito sa, at base siguro sa kanilang mga observation, at napapansin ko kasi itong Missosology minsan ay nilalaglag talaga nila yung pambato ng Pilipinas pag makikita nila na hindi stand out. Pero hindi naman din lahat ng kanilang mga handpick or kanilang mga hot picks ay nagkakatotoo. So yun lang din po ang disadvantage. Pero binalita lang po natin na ayon dito sa Missosology ang number 1 sa kanila, at may posibilidad na mag-uwi makasungkit ng mailap na corona ng Miss Universe ay walang iba kundi ang ating manok sa nasabing kompetisyon na si Atisa Manalo. Okay?
So yun mga kapolitika, ang pinaka-latest na update at inihatid po natin ang mga pinakasariwang kaganapan pa rin dito sa Miss Universe at most especially dito sa ating representative na si Atisa Manalo. So ano po ang inyong magreaksyon dito sa pag-substitute or pag-rescue ni Emma Tiglao sa supposed to be na pictorials at photoshoot ni Victoria Caer sa Miss Universe opening ceremony? At ano rin ang inyong maging reaksyon mga kapolitika na top 1 itong si Atisa base di umano dito sa survey ng Missology? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.